Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di mano sa mundo ng social media. Tila galit na nga si Kuting ng Norte at liligwakin na si Garafil. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga nila matiis ang mga buhayang nasa paligid nila, na talagang linoloko na rin sila dahil nagpapauto nga sila. Ito ang banat ng maraming netizen na tila nagpapauto na si Kuting ng Norte kay Lisa Smugs, lalong-lalo na di umano sa mga politiko na ganib sa kapangyarihan na talagang ginagamit lamang ang pamumuno ni Kuting ng Norte at talagang sumusunod naman ito, kaya pinagtatawanan na lang ito sa kanyang likod. Nakakalungkot ngang isipin na talagang nauutol lamang ang binoto ng ilang milyon-milyon na katao at nagsisisi nga ngayon kung bakit nila binoto ito, at naghihirap na ang taong bayan ngayon, lalong-lalo na ang pagsisisi nila dahil banat pa ng maraming netizen na tila totoo yata talaga ang sinasabi nila na mga gahaman talaga ang mga Marcoses. Well mga kaibigan, nakakalungkot isipin na dahil nga sa pamumuno at pagkakamali ng isa ay talagang nadadamay ang buong angkan. Kaya naman ang kahilingan ng maraming netizen ay sana ay magsalita na si Senador Amy Marcos, First Imelda Marcos, at talagang patahimikin si Kuting ng Norte at si Lisa Smugs at talagang itigil na ang kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Dahil kung titignan natin ay talagang harap-harapan na pangdarambog ang ginagawa sa taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Right? Nakipag-meeting si PCSO Langka, okay? General Manager Mel Langka Robles dito kay Cesar Chavez at Jeremy Regino para sibakin si Cheloy Jotok Garafil. Diba? Kiyoho. Amoy kulob. Hindi na naliligo. Anyway, so si Cesar Chavez, ang ginagawa ni Langka, di ba? Nag-meeting-meeting sila. Si Cesar Chavez ay ipapalit kay Guy Jotok Garafil. Okay? At si Mel Langka naman, dahil na ubos na halos ang pera ng PCSO, ay lilipat siya sa DOT para makamkam niya ang mga proyekto sa mga railways. Dahil multi-million dollars ang kanyang pwedeng kitain dito. So tandaan nyo yung chika boom boom. Kasi sobrang nagli-level up na talaga ang kabulastugan, ang kajayupan, at ang kahibangan ng mga Jotang Ginemes na mga kawatan diyan sa Malacanang. Dahil nga ito ay mga kanang kamay ni Lisa Smugs. Mga bagman. Bagman ito si Mel Robles. See? Mga kaibigan, nagsisiraan na sila. Talagang kanya-kanya silang sip-sip kay Lisa Smugs. Kaya si Mel Robles, dahil kanang kamay, bagman nga, di ba? Syempre, kapito ko talaga siya. So, ang mga eksena, mga palangga, di ba, ginamit ni Mel Robles yung venue, okay, sa kanilang mafia meeting, yung yate ng isang IT expert na dating TV cameraman na ngayon ay pasimuno sa illegal na isabong sa Pilipinas. Diba? Wala nang supposedly isabong. So, nakipag-meeting si Mel Robles. So, kung natatandaan ninyo mga palangga, noong mga nakaraang buwan, di ba, meron tayong expose. Sinabi ko sa inyo na yung mga illegal na isabong sa Region 3 and 4, di ba, particularly doon sa probinsya ng Bulacan. Di ba, may mga pasabog tayo sa inyo na ang pasimuno doon, mga kaibigan, ang pasimuno doon sa mga
isabong na yon ay walang iba kundi nagngangalang si Joseph Lumbad. Okay? Joseph Lubad na dati lamang cameraman nga sa telebisyon. I-Google mo yan. Dating cameraman sa telebisyon pero nang kinuha siya ni Atong Ang, 'di ba, para sa IT management nung time ng pandemic sa Pitmaster business, isabong ni Atong Ang na dating legal 'yon, 'di ba? Noong panahon ni Duterte, legal yung isabong na 'yon, ay naging super bilyonaryo itong si Joseph Lumbad. Grabe ano, dating cameraman, tapos naging bilyonaryo. So alam niyo ba kung bakit siya naging bilyonaryo, mga hitad? Kasi nga 'di ba nung pandemic tayo ay ano, halos lahat tayo nasa loob tayo ng bahay, dahil wala tayong pinaglilibangan. So yung mga tao talaga namang na-hook up doon sa isabong na 'yan. Kaya nagkaroon siya ng multi-billion pesos na kinita doon sa online sabong na 'yon. But in fairness, you know what? Legal naman 'yun nung time ni Duterte at may franchise mula sa Pagcor. Pero ako kasi hindi naman ako sogalera, you know, slot-slot lang ako, konti lang naman, nanalo pa nga ako last time sa barko, okay. Pero kasi mga palangginging iba na ngayon, 'di ba? Ang mga eksena ngayon, ang isabong ay illegal na dahil nga sa executive order na inilabas ni Kuting, no, sinabi niya na bawal na at hindi na dapat nag-ooperate ang isabong sa kaniyang administrasyong pambubudol. 'Di ba? So ang masaklap dahil nga mga palangga, 'di ba? Yung proteksyon na ibinibigay ni Lisa Smugs. Okay? Nagbibigay ng proteksyon si Lisa Smugs, si Lucas Bersamin, si Anton Lagdameo, si Aba Loslos, 'di ba? At ito si Langka, tuloy-tuloy nga ang illegal isabong sa Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy ang pagkakamkam nila sa Pilipinas. Kaya kinukuwento natin 'to kasi mamaya makikita ninyo kung paano sila magkakagatan na parang mga asong julol. So, balikan natin. 'Di ba remember nung nag-vlog ako sa inyo na may pinakita ako yung mga actual isabong videos, 'di ba, na isinasagawa dun sa Bulacan, naalala niyo 'yon? So ito kasi yung chika diyan, mga palangga. Ang chika boom boom dahil biglang naging instant billionaire, yung binanggit ko si Joseph Lumbad, mula siyempre sa katas ng online sabong, nakabili siya ng bonggang-bonggang mansyon, nakabili ng bahay sa exclusive subdivision, nakapagpatayo ng malaking mga building, nakabili pa daw siya ng helicopter. Naku, grabe talaga ang kanilang pangangamkam sa bayan. At yun nga, merong yate. At doon nakipag-meeting si Mel Langka Robles ng PCSO. 'Di ba? So ngayon, dahil may team, okay? Dahil may mga team na IT expert itong si Joseph Lombad, ngayon, ang mga eksenang kaganapan ay nagmamaniobra siya ng mga illegal na isabong. Di ba? Yung kanyang team na yon ay talagang nag-ooperate ng isabong. Dahil, mga palangga, illegal na nga ito dahil sa Executive Order number 9 na ipinalabas ni Kuting na no sabong-sabong. Di ba? Dahil nga malakas itong mga taong ito kay Lisa Smugs, tuloy-tuloy ang online na pangangamkam o online na isabong ng mga sindikato. Grabe, lahat na lang pinasok na nila, agri-smuggling at kung ano-ano pa. Ay, naku mga palangga. So alam na alam sa industriya ng mga mananabong kung sino itong si Lumbad, mga palangga. Alright. So ano na mga eksena ngayon? Ay, nako. Nakakainis na. So, ang ginawa ni Mel Robles, hiniram niya yung yate nitong nilumbad. Okay? Hiniram na yung yate ni Joseph Lumbad at doon sila nag-meeting. Okay? Kasama sila, Cesar, okay? Department of Transportation Undersecretary of Railings na si Cesar Chavez, si Philippine National Railways PNR General Manager Jeremy Regino, at ang best friend ni Joseph Lumbad na si Jay Ruiz na dating taga-ABS-CBN reporter at rumaraket na rin ngayon sa lahat ng illegal na pagkakaperahan. You know what? Grabe, lahat sila mapa-mainstream. Kapag nakakita talaga sila ng pagkakataon, mga palangga, sisipsipin nila
ang kaban ng bayan. 'Di ba? Tanong natin kay Jomar Canlas, 'di ba, ng Manila Times na tauhan din ni Lisa Smugs. Okay? Nabanggit ko na 'tong mga pangalan nitong mga taong ito sa inyo. Mga tao ni Lisa Smugs 'yan. Kapag pwede kang kaya mo mag-deliver, mabango ka kay Lisa Smugs, right? Jomar Canlas. So, nung nag-meeting si Langka, Robles, si Jeremy Chavez, si Joseph Lumbad at si J. Ruiz, mga palangga, yung pinag-usapan nila doon kung paano sibakin si Cheloy Jotok Garfield. Kasi bakit? Kasi hindi daw ito nagtatrabaho ng tama at siya ang dahilan kung bakit bumulusok ng pababa, parang spaghetting pababa, ang ratings ni Kuting ng Norte. 'Di ba? Tatapa ngayon sila kung bakit magtataka sila kung bakit lumagapak ang ratings ni Kuting. Dahil sa inyo 'yan. Dahil sa Lola, sa Fair Lady Marlica, dahil sa mga palangga kong patuloy na sumusuporta at nag-iingay, 'di ba? Walang dapat sisihin mga palangga kung bakit bumagsak at lumagapak ang ratings ni Kuting. Alam mo kung sino dapat sisihin? Hindi yung buwaka ng Genemis na si Lisa Smugs. 'Di ba? Yung pulboronic management niya. The reason why kaya bumagsak si Kuting dahil sa kanyang asawang Jindot. Alright? Ay, nako. Dahil sa kanya, dahil sa pangangamkam niya, 10 ng pamilya niya, libo-libo na kasabwat niya sa pangangamkam. Si Lisa Smugs ang dahilan kung bakit bumagsak ang rating ni Kuting. Wala nang iba. Dahil sa kaliwat ka ng korupsyon sa Pilipinas, agri-smuggling, polboronic, di ba? At yung sinabi ko nga, yung presidential presidential bayaw, yung prinsipe na code name ni Martin Araneta, dyan sa Bureau of Customs. Yan ang kasosyo ipalit-ulit na tayo si Michael Ma, pero yan ang mga reasons kung bakit bumagsak ang ratings ni Kuting. So dahil nga palangga, sobrang talamak ang issue sa korupsyon sa Pilipinas, Bureau of Customs, 'di ba? Patuloy na tinatrantado Pilipino, nilalapastangan kayo, lahat tayo dito nilalapastangan tayo nila Bienvenido Rubio ng Bureau of Customs, 'di ba? I told you about that. Si Jet Maronilla, ito may kopya tayo dito, sinulat ko. Jet Maronilla, Ted Raval, at yung Jotang Genemes na si Vener Bakira, Noel Bukaling, at yung sino to, si Juvie Max na bata ni Lagdameo. Commissioner yan sa Deputy Commissioner sa Customs of Intelligence. Sila po yung mga pinangalanan sa Congress ni Congressman Swansing na ipinatawag noong January 29, pero dahil protektado ni Lisa Smugs, hindi na naganap kailanman ang hearing na yon sa agri-smuggling na yan, mga kababayan. Nakakalungkot dahil ang buhay ng Pilipino ay talagang nilalapastangan ng polboronic at Kuting ahas administration. So ngayon mga palangga, dahil mahina ang pakiramdam ni Cheloy Jotok, di ba? Mahina ang kanyang pakiramdam, di ba, ni Cheloy, ay talaga namang, at wala siyang malay-malay na tinatraidor na siya nitong kanyang mga nila Langka, di ba? So ngayon, dahil gusto siyang tanggalin nila Langka dahil nga based sa nakikita naman natin, sabog-sabog ang kaniyang communication management sa kay Kuting. Hindi niya kayang pabanguhin. Bakit? Kahit magbayad ba siya ng mga dugyot sa mga mainstream media, hindi na nila kayang pabanguhin. Kasi paano babango? Kitang-kita ng taong bayan ang paghirap ng mga nila. Ang paghirap natin, especially kayo dyan sa Pilipinas, mga palangga. Kaya ang ginawa, mga kababayan, yung undersecretary, di ba, na dating Jaliparot, na si Emerald Bukangkang, di ba? Remember Emerald Bukangkang, si Hane Rose Mercado, pinagbabanggit ko na undersecretary, 4 pang hinawakang pwesto, pero undergraduate, tagahawi lang naman ni Kuting yan. Yung majoba na tagahawi ni Kuting. Remember that? So, ang ginagawa nila ay nagsasabuatan sila ng siraan. Okay?
So ngayon, ang nangyayari dito dahil siraan sila ng siraan at kung sino ang gusto nilang ipwesto, sisirain nila at si Cheloy ang pinaka-latest nilang biktima. Pare-pareho lang sila. So 'pag ganitong klase mga palangga, wala talagang pupuntahan ang taong bayan. Kawawa kayo dahil mismo sila ay nagkakagatan kung sino ang makapwesto at at stake dito ang kinabukasan ninyo, 'ba? So ngayon balikan natin yung meeting ni Langka, 'di ba? Itong sa yate nga ni Joseph Lombard. So ano yung agenda dun? Alright? Bakit sila nag-meeting? Ayon sa ating puting ahas na mayroong fakfak, okay? Ang agenda talaga dun sa yate na yon ay sibakin si Cheloy Jotok Garafil. Okay? Na ayon sa narinig ng puting ahas ay itong mga sindikato lahat 'tong mga 'to palangga. Ito naman si Hannah Rose Bulldog, 'di ba? Ay may sinisindikato sa LTFRB. Okay? Dahil ayon naman sa ating puting ahas, magkakasabwat din itong si Honey Rose at si Garafil. Diyos ko po lahat sila mga kababayan. Lahat na lang ng expose natin dito talaga namang puro pagnanakaw ang ginagawa nila. Kaya nangyari dahil unang bagsak na bagsak nga yung rating ni Kuting recently, di ba? Galit na galit si Kuting, di ba? Tapos si Sandra, aka Charis, ay galit na galit siya dahil pababa ng pababa, parang spaghetting pababa, ang kanilang ratings. Wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na naging pangulo ang nangyari kay Kuting na first year, second year niya ay bumulusok papuntang Kumunoy ang kanyang trust rating. Supposedly dapat mini-maintain yan eh, 'di ba? Pero dahil hindi nila kayang pigilin ang bunganga ni Maharlika, hindi kayang bayaran at ang inyong pakikiisa, mga palangga, effective tayo. Remember, nung last year, hindi ko pa pinapalangalan si Lisa Ahas Mugs, 'di ba? Babaeng ahas pa ang pangalan niya noon. Nagpa-interview kaagad si Sandra, si Charis kaya Toning na sinasabi niya, hindi nagkikialam ang nanay ko. Remember that? Ako pa lang yun. Ang nagsasalita ng babaeng ahas, wala pa kayo, wala pa yung ibang mga vloggers, nakikiramdam pa lang kayo, wala pa yung ibang mga politiko na nagsasalita din ngayon, wala pa kayo lahat. 'Di ba? Pero yung mga supporters ko nandiyan na, nagpa-interview na si Sandro noon para linisin ang pangalan ng nanay niyang Makyoho na reyna ng smuggler. See? So ngayon mga palangga, kung natatandaan ninyo, okay, si Pangulong Duterte super maintain talaga, di ba? And even ibang mga president, super maintain ang kanyang trust rating. Pero si Kuting talagang pabulusok. Pabulusok ng pabulusok pababa, 'di ba? Gayon dahil pabulusok ng pabulusok ang kanyang trust rating. Galit na galit nga si Kuting at si Sandra, si Charis. So, lingid sa kaalaman ni Cheloy Garafil, aka Kulob or Jutok, 'di ba? Wala kang alam, Cheloy, you know what? Pinandidirihan ka ng mga kasama mo, 'di ba? Ino-okray ka. Okay? Ginagago ka nila Emerald. Okay? Ginagago ka rin ni Lisa Smugs. Ni Sandro, galit na sila sa'yo kasi wala ka ng silbi. Ganun yan sila. Pag wala ka ng silbi, tapos ka na, itatapon ka na ng bonggang-bongga. Kaya maghanda-handa ka. Alam mo ba, Cheloy, na nagpatawag ng meeting si Kuting? 'Di ba? Hindi ka kasama. Alam mo 'yan, 'di ba? Hindi ka kasama. Oh, bakit? Sino ang nandoon? Kung di itong si Franz Imperial na mukhang si Franz Imperial aka Gorilyang Singkit. Kasi kilala ko 'tong mga palanggay, nakakaloka talaga, ay naku. So nandodo'n si Emerald, nandodoon si Franz, 'di ba? Ang pinag-usapan nila Chelo yung kapalpakan mo. Kaya lingid sa iyong kaalaman ay liligwakin ka na. Pero baka 'pag napanood na naman ni Lisa 'to, para sabihin niya, fake news na si Maharlika, i-de-delay-delay niya yung pagtanggal sa'yo. 'Di ba? I-de-delay-delay niya yan mga palangga. Kaya kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang ng bonggang-bongga. Wala na kasi, mo, pati vlog mo, Kuting. I mean, yeah. Mo, Chelo, yung vlog ni Kuting,
Ano nangyari, France? Oh, Gerald Barria na ginawa ding undersecretary, cameraman, tumatanggap ng 300,000 sweldo plus kickback pa, kasama pa sa mga state visit. O kumusta na yung mga vlog ni Kuting, 'di ba? Nilalangaw, ibig sabihin sukang-suka na ang taong bayan, majority. Ang natitira na yung mga dugyots o yung mga binabayaran ninyong mga trolls. Kaya kung ako sa'yo, Cheloy, goodbye. 'Di ba? Huwag mo na tayong sibakin ka. Mag-courtesy resignation ka na. Unahan mo na sila ng bonggang-bongga, 'di ba? Mas nakakahiya 'yun, naliligwakin ka. Oh, unahan mo na ako, nangyari sa akin 'yun, eh. Nung, na medrep ako, kinuwento ko na 'yun sa inyo, eh. 'Di ba na may nakabangga ako na pa-falsificate, I mean nagko-corrupt, okey, nagnanakaw ng pera sa pharmaceuticals. So, nag-away-away kami ng bonggang-bongga do'n during the meeting. Tapos akala ko tatanggalin ako ng owner ng pharmaceutical, inunahan ko na. I mean, gumawa na ako ng resignation kasi just in case na ligwakin niya ako, eh, no, you don't need to ligwak-ligwak me. Here's my resignation. Pero hindi naman ako niligwak kasi sa halip nakita niya yung potential ko, nag-stay ako sa company, 'di ba? Gano'n ang Fair Lady Maharlika. Kaya ikaw, Cheloy, 'wag mo nang hintayin. Gumawa ka na ng, resignation letter. 'Wag mo nang antayin matulad ka sa kay Attorney Trixie Angeles, 'di ba? Pinagkaisahan din 'yan. 'Pag wala ng silbi, pagkakaisa na 'yan, 'di ba? At si Attorney Vic, 'di ba? Tinanggal din. Anong pagkakaiba? 'Pag wala ng silbi, itatapon ka na nila. Kaya file ka na, okay? Sa kay Lisa Smugs kasi 'yan naman yung boss mo, 'di ba? So ngayon, mga palangga, balik tayo dun sa ano, sa kay Kuting. Kay Kuting, kay BBM Kuting. So meeting sila ng meeting na hindi na talaga kasama si Cheloy. So nandun si Emerald Bukangkang, si Franz, ayan, 'di ba? Hindi nila sinasama si Cheloy. Ano pa ang silbi mo bilang secretary? 'Di tarantado ka na. Sumama ka na sa amin, maging puting ahas ka na. Magbigay ka ng information sa akin para yun, lalo natin durugin 'yan. Total tinapon ka na ng parang basahan, 'di ba? Hindi na kita tatawaging Jotok. O sige, Miss Garafil na lang. Lumanib ka na sa ano namin, sa pakikipaglaban namin. Total Well mga kababayan, dito nga natin makikita na talagang handang-handa si Madam Maharlika na itaya ang kanyang buhay para lamang isiwalat ang katotohanan. Makikita natin na talagang binantaan na ang kanyang buhay, kinasuhan na at kahit ano-ano pa ang ginagawa kay Madam Maharlika, ngunit hindi nga ito nagpapatinag dahil alam niya na ang katotohanan ay kanyang sinasabi. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.